Chudora, ano bang dapat kong malaman? Ano? Ate, sabihin mo na. It's about time. So alam mo kung anong sinasabi nila? Last year pa namin alam, ma. Last year pa? Nang dapat pupunta si ate ng Madrid para magbakasyon kasi birthday niya. Tapos ayaw mo na akong tumuloy, di ba? Kasi ang sabi mo, may teachers conference ka sa Paris. Pero tumuloy ako sa Madrid. Nakita kita sa bar. Pero hindi kita kinausap kasi alam ko nahihiya ka. At ayoko mapahiya ka kung hindi ka pa sabihin na totoo. Na ano? Anong alam niyo na hindi ko alam? Ate, huwag ka na makigulo. Gulo? Kapatid ko si Teddy. Kapatid ko yung pinopressure niyo. Hindi namin siya pinipressure. So ano ang totoo? Ate, Roberta! ma, bakit ako? Please, Roberta! Ma, mas maganda ako sa kanya manggagaling. Ate, pamilya mo kami. Dapat kung sinong mas nakakakilala sa'yo, yung totoong ikaw. Dapat kami yun. Habang buhay ka na lang bang magsisinungaling sa amin? Akala mo ba, Bobby? Madali para sa akin to? Kaya nga sabihin mo na para hindi ka na mahihirapan. Oo na, aaminin ko na. Ma, I'm sorry, ma. Nung nagkaroon kasi ng case sa Spain, isa ako doon sa mga teachers na nawala ng trabaho. Kasi sabi nila, hindi naman daw talaga ako magaling eh. Hindi rin totoo na may MA ako. Kasi hindi ako natanggap sa scholarship grant. Ang totoo niyan, nag-double job ako para may padala ng pera dito sa Pilipinas. Naging waitress ako kung saan ako nakita ni Bobby sa bar. Naging katulong din ako kung saan ko nakilala si Frodo. Ang totoo niyan, ma, nangutang lang ako ng pera para makauwi dito sa Pilipinas. I'm sorry, ma. Ma, I'm sorry. Did you honestly think na hindi kita maiintindihan? Hindi naman sa ganun, ma. Alam ko naman kasi na kahit anong mangyari, mahal na mahal niyo ako eh. Pero ako kasi yung problema, ma. Ako yung hindi makatanggap na ganito na lang ako, na hindi ko na matutupad yung mga pangarap niyo para sa akin. Na ako naman talaga yung kulela at sa aming magkakapatid. Ate, na kahit anong galing ko, hindi ako magiging kasing galing ni Bobby. Ako? Oo, Bobby. Ikaw na wala lang, pero ang galing-galing mo. Ako, kahit anong pagod ko, kahit anong kayod ko, hindi ako magiging kasing galing mo. Kasi ikaw naman talaga yung magaling, di ba? Ikaw yung matalino, ikaw yung maganda, lahat ikaw na. Alam mo, Bobby, kapatid kita. Mahal na mahal kita. Pero ang totoo niyan, inggit na ako sa'yo. Inggit na ako sa'yo, Bobby. Pero bakit parang galit ka? Bakit parang kasalanan ko? Parang kasalanan ko? Eh ako nga itong inggit na inggit sa inyong lahat eh. Kasi meron kayo ng mga bagay na sana meron din ako. Sana meron ako ng maternal instinct mo. I wish I had your charm and innocence. Sana naging adventurous din ako kagaya ni Alex. Sana meron din ako ng sasabihin mo kasi bentang-benta yun sa akin eh. Bentang-benta din kay Mama. Kaya nga siguro lahat ng atensyon niya nasa sa'yo. Are you saying that I'm unfair? No, Ma. I'm saying you have your favorites. Hindi totoo yan. Ma, naalala mo nung grade school ako. Tapos, graduate ako ng valedictorian. Tapos, ang dami kong medals. Tapos, si Teddy, isa lang. Pero siya pa rin yung pinuri mo. Tapos, umuwi ako ng bahay kasi gutom na gutom ako. Tapos, pinagalitan mo ko kasi kinain ko yung ulam ni tinabi mo para kay Teddy. Tapos, umuwi ka galing Divisoria, may mga dala kang bags. Tapos, ang sabi mo sa akin, wag muna akong pumili kasi pipili si Teddy. Siya yung panganay. Dapat siya yung pumili. I'm sorry. I didn't know you felt that way. It's okay. Okay lang naman, naintindihan ko naman. Tinanggap ko naman. Na iba talaga yung tuwing mo kay Teddy at saka kay CJ. Kasi sila yung paborito mo. Si Papa naman, si Alex at saka si Gabby ang paborito. And that's okay. Kasi ang importante sa akin, binuhay niyo ko. Minahal niyo ko. Pinaakal niyo ko, binihisan niyo ko. Kayo ni Papa. And that's more than enough for me.
Kasi simula nang umuwi ako, wala akong ibang narinig sa inyo, kundi mayabang ako, masama ugali ko, bitsyesa ako sa pagiging prank ako, and I'm sorry. I'm sorry. Kung matigas ako sa paningin ninyo, kung malamig ako, I'm sorry. Ate, hindi naman totoo yun. No, CJ, it's okay. Baka ganun na nga talaga ako. Kasi pinili kong maging ganun. Kinailangan kong maging ganun. Lalo na nung nagpunta ako ng New York. Alex, baka tama ka nga. Baka ambisyosa nga ako. Baka nga mas importante sa akin ang career ko. Pero hindi ko yung ginawa para lang sa sarili ko. I had to go there for us. For our family's future. Kasi nababaon na tayo sa utang sa pagkakasakit ni Papa. Tapos, ooperan si Mama. Tapos si CJ magka-college na. Tapos si Gabi maliit ng sweldo. Tapos si Teddy kailangan ng pera papuntang Spain. At ikaw, wala kang permanenteng trabaho. At ayokong patigilin ka sa pagpepelikula kasi ang sabi mo sa akin, doon ka masaya. Doon ka magaling. Doon magiging proud sa'yo si Mama. Kaya kahit na gustong-gusto kong umuwi. Kasi ang lungkot. Ang hirap-hirap mag-isa. Miss na miss ko kayong lahat. Pero lahat yun tiniis ko. Nagpakatatag ako. Kasi kinailangan ko. Pero hindi dahil matigas ako. Wala na akong nararamdaman. Nasasaktan din ako. I'm sorry, anak. I didn't know you felt that way. Ma, hindi kita sinusumbatan na. I'm sorry. I'm sorry. I thought I was being fair. Because in my heart, I loved you all the same way. Kaya lagi akong nakatingin kay Teddy at kay CJ. Sila, sa lahat sa inyo. Sila yung mahihina. Sila yung laging nagkakasakit, di ba? Laging kailangan ng atensyon. Pero kayong tatlo, you've always been independent. Malalakas kayo, matatapang. Anak, I'm sorry ha. Sorry. Tatandaan nyo, mahal na mahal ko kayong lahat.